nabasag na ang bayag mo. Dahil walang pasok ang mga bata at si Akari ay himang-hima o walang ginagawa. Ang gagawin natin ngayon guys ay gagawa tayo ng tanghulo ubas natin. Syempre fresh from our backyard. Ayan yung ating mga pananim at dahil ang dami ko na nakikitang hinog. Yan, sabi ko sa bata, siya magpitas. Pero hindi ko makita kung nasan si Akari. Nakanantota. Akari eh! Hi ako! So dito kasi guys, may nakikita na ako ng mga hinog. Ito hindi pa masyado. Pero yung nandito sa taas niya ay hinog na kasi brown. Ano na siya, parang violet na talaga yung kulay niya. No? Gusto ko rin patikman si Papa guys kung ano na yung lasa ng ubas natin. At meron pa tayo dito. So may ilalaki pa yan once na matanggalan natin sila ng mga pahinog na. Ayan yung ating ibang ubas. O diba? At ang sarap-sarap ng kanyang itsura. Hindi nyo lang makita yung sarap niya kasi nga nakabalot. Kasi kung hindi nakabalot yan guys, ay naku, puro injection na yan. Hindi natin niya mapapakinabangan. So eto, ayan, tanggalan natin itong net para makita nyo. O diba? Ang ganda niya, besh! Aha! Yan yung kukunin natin. Tsaka eto. Kaya tatanggalin na natin sa lalagyan para makita natin ng actual kung ano na yung itsura nila. Jojong! So next time, makagawa na tayo ng kanilang sasabitan dito sa ating pader. So plano ko dito ko sila mapagapangin sa ating pader na yan para kitang-kita kagad natin yung kanilang mga bunga. So eto ipipitasin natin, tsaka yun. Eto pwede na rin yata ito eh. Kaya tinawag siyang blueberry grapes guys. Kasi parang blueberry talaga yung tsura niya. Pati yung size niya almost blueberry. Malaki lang siya ng konti sa blueberry. Ayan. Siyempre titikwan natin. Ang tamis. Akala ito te. Mainitin ulo masyado na itong kasama ko. Games na games eh. Ayan. Ang ganda niya guys. Oh. Taas mo sa taas. Okay. Ayan yung ating pangalawang ubas. O, diba? So, ito guys, yung pangatlong pinuha natin. Hindi pa perfect na hinog yung iba. Pero okay na din sa all white. Ang lalaki niya guys. O, diba? Kasi ganyan yung ginagawa para tumamis at maglakihan yung kanilang bunga. So, pigtasin na rin natin to. Ito parang di siya nataba. Ito naman yung pang-apat natin guys. Ayan. O diba? Ang tagal natin sila napakinabangan. Ayan, may mga bug. So kailangan natin silang hugasan bago natin sila kainin. At ito yung nakuha natin ngayong araw na to. Nagagawin natin tanghulo. After natin siya hugasan guys, ay ibababad muna natin siya dito sa ating tubig na malamig. Ito yung para hindi sila masunog dun sa ating gagawing mixture ng candy syrup. Tapos itatry natin guys gumamit ng fruits ame sugar kung saan ay mayroon na siyang halo ng lemon at honey. Nabili lang natin to sa supermarket. At magdadagdag na lang tayo guys ng ating asukal kung sakaling sila ay kukulangin. Siyempre guys, kakailanganin natin ng ating barbecue stick kung saan lagi tayong prepared. At eto na yung ating ubas. Ang gagawin natin ay kakalasin natin siya. Ayan. Hindi natin lahat gagawing tanghulo guys kasi gusto kong matikim yung asawa ko ng ubas na na-harvest natin kasi mahiligin sa ubas. Bago tayo gagawa ng syrup guys, kinakailangan nakatusok na yung ating mga ubas kasi kapag ka nagluto na kagad kayo at hindi nyo pa ito natutusok, ang mangyayari guys, madaling titigas yung asukal nyo, so sayang yung oras. Ayan. Hanggang dito lang. So, ayan guys, yung ating itatanghulo ubas at ilalagay lang natin siya sa freezer habang hinahanda natin yung ating mixture. So, magtatanong guys, bakit kinakailangan ilagay sa freezer yung ating mga prutas bago tayo magsawsaw sa ating candy? Ito yung para hindi sila mapapaso at malalamog yung balat at maglulusaw yun katagalan lalo't ganitong summer. Unless kung malamig ang panahon sa inyo. So, ayan guys, yung ating fruits ame. Ang bango ng amoy niya guys, amoy lemon na lemon. And then it's up to you kung gusto niyo maglagay ng food coloring. Pero since matapang na yung kulay ng ating ubas, ay hindi na natin kailangan maglagay ng food coloring. Kulang yung ating asukal. So mag-a-add pa tayo guys. Yan, ng at least isang kutsara na lang. Tapos mag-a-add tayo guys. Syempre hindi mawawala yung ating corn syrup. Ayan. So yan yung sikreto ng lola nyo doon sa mga nakakapanood ng aking mga video. And then mag-a-add lang tayo ng
1/4 cup ng tubig. At ay sumindi ng aking apoy dahil malakas ang hangin. So, lilipan pa. So, ayan guys. Kinakailangan ay wag nyo lalakasan agad yung apoy. Mahina lang siya para hindi kagad masunog yung ating asukal. At halo lang kayo ng halo hanggang sa makita nyo mag-bubble siya ng parang malapot na bubbles. Yung maliliit guys, walang buto. Sarap. Asim. Berde niya, asim talaga. Walang sayang. So, ayan guys. Kumukulo na pero malabnaw pa. Kung makikita nyo, ayan. Guys, matigas na siya. Ayan, naririnig nyo na. At mabilisan lang to guys. Para hindi siya tumigas agad. Mama, ureteru kore. So, ayan guys, mukhang saktong-sakto lang siya. Tapos yung tira guys, eto siya, ginawa nating candy kung saan gumamit lang tayo ng oil paper tapos sinusukan natin ng stick. At eto na guys, yung ating tanghulo grapes na syempre fresh. Ganyan lang siya kadami kasi nga pinakain ko na kay Papa yung iba. At yung iba naman ay kinain ko. Para hindi naman lahat ay tanghulo. Ayan, nababasag na siya. Ay, nabasag na ang bayag mo. Parang Jolene. Ang sarap. Pakinggan nyo guys. Yung tamis at asin niya, bagay na bagay. Yung ingat lang tayo kasi baka masugatan yung bibig natin. Ang tamis guys. Ang tamis niya guys kasi matamis na yung ubas natin. Matamis pa yung ating asukal. Medyo mahirap lang nguyain guys kasi may buto. Tapos yung balat niya dumidikit sa asukal dahil medyo makapal kasi yung balat nito. Pero the rest ay mas bet ko yung walang asukal guys kasi matamis na yung ubas natin tapos nadagdagan pa ng asukal. Pero try nyo pa.